Yeah, i-discuss muna natin itong part 2 ng inyong column sa The Manila Times na Counterpoint. And you said the Garma affidavit smoking dud. Sabi mo dito sa iyong part of your column, sinabi dito, and I quote, in her affidavit, the smoking gun that will pin down those accused of being behind the killing of thousands engaged in drug trafficking, huge balloon of lies, speculation, or is it a smoking dud, a huge balloon of speculation and lies that will burst when pricked by common sense and logic? Let us now put Garma affidavit under an unbiased examination. The alleged meeting between her and then President Duterte was in May 2016. Duterte assumed office as president in July 2016. Hearsay allegations. Royina Garma made it appear that there was a Davao model consisting of 3 tiers of payments and awards to the law enforcer used by Duterte during his stint as Davao mayor to destroy the illegal drug apparatus. The so-called Davao model of payment and rewards is pure imagination, if not a fertile speculation. Attorney Sal? Well, totoo naman niya kasi kung titingnan mo, unang maririnig mo gaya ng the way it's being reported, para bagang ang isang kaalyado, Presidente Duterte, ay bumigay na at nagsiwalap na ng mga maintim na lihim yan sa drug war. Pero kung titingnan mo isa-isa mga ligasyon na lumalabas, wala siyang alam. Kasi unang-una, yung lang sinasabi niyang pagpupulong nila ng May 16, duda ka na kagad kasi di pa nga nahalal ng presidente. Kung nahalal man, di pa nauupo. Ba't naman sa isang napakaselan na proyekto, magsasagawa ka na. Hindi mo pa alam kung magiging presidente ka. Pangalawa, siya na mismo ang nagsasabi na hindi siya kasama doon sa Davao model, yung ginamit yung na pamamaraan upang labanan ng dating Mayor Duterte ang illegal traffic of drugs. Kung hindi siya kasama at itinanggi niya pa na maging kasama dahil wala siyang karanasan, ibig sabihin, nung siya ay police director, chief of police ng Davao, ay hindi siya kabahagi, wala siyang alam. At kung titingnan mo pang mabuti yung kanyang affidavit, palagi sinasabi niya, it was conveyed to me. Conveyed. Ibig sabihin, pinarating lang sa kanya. Yung isa naman, I was informed. Sinabihan ako. Kaugnay doon sa mga kalakaran na dinidetalye niya, madaling sabi, wala siyang personal na kaalaman. So, para itong balon na pag-clinic mo sasabog ito. Pag inusisa mo na, hindi na papasok sa lohika at sentido ko mo ng kanyang sinasabi. So, madaling sabi, ang pinakapunto ko dyan, obviously, itong si Royina Garma ay tinatakot, kung hindi mo siya tinatakot. Kasi, tandaan natin, nakakulong yan. So, bakit hindi na siya makalabas? Plus, dinidemanda ko siya ng salang sadyang pagpatay, murder ng 3 drug lords. Ako, napaka-bigat na akusasyon niya. Pwede rin naman na in exchange konsiderasyon, hindi na siya abulin. Sabi ka na lang ng ganito, ng ganyan. Ang problema nila, yung abogadong gumawa ng affidavit, habang pinagbibigyan nila yung kanilang hiling o pananakot, yung pagkakagawa ng salaysay, hindi tatayo sa hukuman kasi hearsay, walang personal na nalaman. Kailangan kasi sa hukum, kung meron kang ikikwento, kailangan meron kang personal na kalaman sa mga kalakaran binabanggit. Otherwise, wala akong talaga. Bakit tumatay yung ganitong klaseng witness, Attorney Sal, sa pagdinig na meron tayo sa kamera? Kung hearsay lang naman siya, wala siyang, first-hand information, gaya ng sinasabi mo, Attorney Sal,
Pero pinapahaba yung oras niya dyan sa Senado eh. Kung ganyan naman siya na klase na witness. Kasi nga, ang ginagawa nga ng investigation na yun, nangingisda sila, naghahanap sila ng impormasyon, ng ebidensya na pwedeng tuhugin nila itong dating Presidente Duterte na nasa likod ng pagpatay yung umano ng mga involved sa droga. Yun lang yun. Alright, Attorney Sal. Kasi mataas ang pagtingin ng taong bayan sa ating mga mababatas, di ba? So, they're expecting that if they are going to get resource person, talaga yung, kumbaga kung kukuha akong abogado, dapat di kalibre. So, dapat din, kung gusto nilang, they want to pin down someone, dapat kumuha sila ng malakas na witness. But then, kaya ng sinasabi mo, Attorney Sal, questionable yun kung malakas at makakatayo nga yung witness na ito. Kaya yung sayo pa lang, hindi na makapasa dahil ang grounds na sinasabi mo, Attorney Sal, yung mga ganitong klaseng witness hindi rin tatayo sa korte. Tama ka. At saka isa pa, napansin niyo ba, hindi naman yan ang pinag-uusapan eh. Hindi naman drug war ang pinag-uusapan kung hindi umanong siya ay nasa likod sa pagpatay ng 3 drug lords. Siningit lang nila yun. Mm-hmm. Samantala, Attorney Sal, formal nang inibitahan ng House Squad Committee si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa investigasyon sa umanay extrajudicial killing sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Isasagawa na ito sa susunod na pagdinig, Attorney Sal, this coming October 20. To that will be tomorrow, Attorney Sal. Does that mean that dito pala, nung live natin last time, kinonfirm ni former President Duterte that he will attend. And you also said during your interview that you will accompany him. Number one, kung tinanggap niya ang imbitasyon. Kasi sabi niya, punta, kung may imbitasyon sa akin, tatanggapin ko. Hindi ko alam kung tinanggap niya na o hindi. Pangalawa, kung tinanggap niya man, at saka, kasi kung sinasabi ni Kong Ace Barber, pinadala niya kahapon nung Sabado, masyadong short ang notice. Baka yung hearing bukas, sasabay dun sa kanyang previous schedule. So, pag ganon, may problema ka dahil may conflict schedule. Pangalawa, na nasa kanyang kalagayan niya, sa kanyang kalusugan. Kung pwede siya magbiyahe, dahil magagaling siyang Davao. Kung payagan siya ng doktor. Kung matuloy bukas, ano sabi mo, sasama ko, hindi rin ako makakasama kasi lilipad ako ngayon. Lalabas ako ng bansa. Oh my God, na timing pala yung biyahe mo. Di ba this week pala yung mo? Asian tour. Mahalaga din yung aking lakad. Kaya, alam mo, ang suggestion ko kasi, bigyan nyo ng sapat na panahon. Bigyan nyo ng 1 week or 2 weeks na schedule para naman naayos ni Presidente Duterte yung kanyang mga schedule. Dahil nagbigay na nga siya ng paramdam sa inyo na, basta ako inimbita niyo. Pero, kailangan din, bigyan niyo siya ng magandang schedule na hindi babangga natin niya ng schedule. Di ba? Masaya. Tsaka para maka-attend tayo. Attorney, sa kabilang banda, sa halip na Committee of the Whole, ang magsasagawa ng investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration, ang hirit naman ng Senado, Senate Blue Ribbon Committee na ang mag-iimbestiga kasunod ng panukala ni Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa na imbestigahan ito dahil sa check and balance na ginagawang investigasyon ng Kamara. Si Senator Pia Cayetano naman ang chairman ng komite, pero dahil sa busy na ito kasi tumatakbo si Senator Pia for the midterm election, si Senator Coco Pimentel ang mangunguna bilang subcommittee chair. Sinabi naman ni Pimentel na hindi nito hahaluan ng politikang investigasyon at susundin lang nito kung ano ang ilalagay na ebidensya o ilalagak na ebidensya. Kung maalala mo, Attorney Sal, mayroon silang di pagkakaunawaan sa PDP laban noon. Wala pa namang petsa, Attorney Sal, kung kailan sisimulan ng pagdinig. Do you think, Attorney Sal, yung nagkaroon ba ng lamat between kay PRRD and Senator Coco Pimentel, and would that lamat cause PRRD na magkaroon ng fair and balanced investigation sa Senado?
Unang-una, yung gagawing committee hearing dyan sa Senado. Yun yun sa ating usapan sa programa natin na sinabi ko, okay ang hearing, pero huwag ka mag-preside. Bigay mo sa iba. Kaya tama. Tama na yun. Na natanggap na nila na may conflict of interest. Kasi naakusahan si Senador Bato at Senador Bongo. Kaya hindi pa pwede talagang sila mag-resign. Kaya tama yung ibang komite. Ngayon, tungkol naman dun sa relasyon ni PRRD at ni Senador Coco, wala yun. Ayun naman kaugnay lang naman sa amin sa politika. Wala yun. Kasi Senador Coco, ano rin yan, matuwid din yan. Kaya kung ano lang yung sinasabi ng batas, yun ang gagawin.